Good day everyone! Ang pagbabalik ng aming car restoration vlog or project. Meron naman po tayong bago ngayong gagawin. This is Toyota Corona RT130. Ayan. Kitang-kita po ninyo kung paano pa ito kagulo. At sobrang dumi. May mga molds na build up. Actually, apat po kami na shop ang pinanggalingan ko ng sasakyan ito. From Manila, then dalawa din dito sa Mindanao. Hindi dapat namin ito tatanggapin kasi mga lang, mabait kasi may-ari, kaibigan din namin. So, tinanggap ko na lang. Ang project po na ito ay hindi po same sa usual na ginagawa namin na ni-script metal namin lahat. Kasi nga ito po ay ginawa na ng 3 shop and gusto rin ng may-ari na matapos na po agad at magamit na because almost 5 years na po ito mula nung nabili niya at mula nung pinagawa niya. Naglipat-lipat na lang ng maraming shop, hindi pa rin talaga natapos. So ngayon, ginagawa namin is tinitingnan namin kung ano yung pwede namin gawin, kung anong dapat namin maayusin. Ito po yung aming mga nakita. Iba-iba yung gap ng pinto, hindi siya naka-align, sobrang kapal ng masilya. And ang sabi nung may-ari na repair na daw yung body nito. So ito yung tine-check namin. So yung mga pinto, halata mo nga ni-repair kasi makapal yung masilya. Ito naman yung part na masilya na namin. So tingnan na namin kaya namin pantayan. Kaya naman. So yan. So yan, ito muna ang inuna namin na gawin kasi nga na-repair na yung body nito. So binaklas namin yung makakapal na masilya and then pinantay namin lahat ng body parts. Yung mga interior like seats na nakikita ninyo, binaklas namin and dinidetail muna namin lahat ng parts kung ano pwede namin ma-detail. And then kung anong needed na i-reupholster namin. After cleaning, reupholstering ng mga parts, after ma-detail, tinatabi na po namin yung in-store na namin, babalutan. And then for safekeeping habang gagawin namin yung body ng sakyan. Ito mga railings, tinanggal, pinintahan. Kaya nga, pati yung kabilang part na masilyahan na rin. Ang hood, ganun din. Niliyaan na yung maigi. Tinanggal yung mga bukol-bukol din. Nasilyahan. Yeah, we do some primer para makita ang alon. Ngayon naman ito yung engine niya. Ito marami ako nakita lalo sa engine bay na hindi talaga ginalaw. So binaba namin at ito nga yung resulta. Bulok po lahat. Bali pang labas lang yung ginawa nila. Ayan, kita yung bulok. Ito yung itsura ng firewall. So naka-decide kami na baklasin lahat ng loob. At yung yan, aircon tinanggal na namin. Papalitan ko rin ito ng bago. Bulok na Ang floor, ayusin namin yan lahat. I-repair namin. Ito hindi na lang ni-repair. Mga pinto lang talaga inayos nila. At sa loob. Babaklasin namin lahat yan, i-repair. Para makahabol kami sa time.
Ayan, si Egay pa rin po yung aming latero. Siya rin yung gumawa ng dalawang sasakyan ko. Ini-script na namin para mas makita yung mga kalawang. Pati wheelbox bulok. Kalain mo, 5 years nilang ginawa, hindi inayos. Ayan, medyo maganda-ganda na aura niya. Sinasanding na lang yung mga natitirang mga surface rust. Ito yung kanyang frame ng dashboard. Mix siya, meron siyang metal saka meron siyang plastic. So pipintahan natin detail, then pipintahan natin ito ng vinyl paint. Ito yung after ng vinyl paint. Ito naman yung nasa ibabaw ng dashboard. Ito na din gagawin natin, detail, then vinyl paint ulit. Ang mga cross member, ito yung floor na napintahan na po natin yan, na-repair na, so na-primer na rin natin. Then after that, ito naman engine ng ating lilinisan. Babaklasin din natin ito. Papalitan natin mga gasket, i-detail, i-repaint, ipapachrome yung mga parts na needed i-chrome. Ganyan po yung kadumi. Mula nung ginalaw na ibang shop, hindi talaga nila nilinis. Ayan, napaghiwalay na namin yung differential sa engine. At yung mga frame ng ilaw, dinidetail at nililinis din namin. Sine-check kung ano pwedeng i-repair at ayusin. Piece by piece. Baklas po lahat sa isa. Ayan, medyo lumiliwanag yung makina natin. Yung transmission, pag-iwahiwalay na. Ready for paint. Ito. Tatanggalin natin ng oil pan. Titingnan natin kung anong makikita natin sa ilalim. At kung kaano kadami at kadami ang residue. Ayan na. Yan, kita mo yung dami na residue. May buo-buong mga bakal-bakal, di ko alam po ano. So, lahat ng gasket dito papalitan, nilinisan natin yung ilalim, and then itatop overhaul lang po natin ito. Transmission linis na, and then ang engine ready na rin yan for paint. Ito yung mga maliliit na portion, water pump, pulley, ayan pintahan na natin ng primer ang differential after na ma-assemble.
i-chrome natin yung kanyang bag cover kaya hindi siya sinama pag paint. Ito yung mga propeller, tanggal din lahat po ng pintura. Papalabasin pa natin yung metal para mas madali at mas magandang pintahan para walang kalawang. Ayan na po, primer na siya. Cross member, ayan. Metal lahat, labas. Gearbox, transmission support, starter, swing arm, lagayan ng filter, cover, every piece, shocks, rotor disc, after painting, itatop coat din po lahat para mas matibay. And then, a-assemblein natin yan. Ito, naka-prep na siya for assemble. Pag-assemble, mapalitan natin mga bushings niyan, mga anything na pwede natin palitan. Pag-assemble niya, babalutin para i-ready natin during sa pag-assemble na ulit. Ngayon, ito naman yung kinukumpuni namin, binubuo na namin. Yan, natapos na namin mag-chrome yung bulb. Maganda-ganda na siya. Assemble na naman namin lahat ng mga parts na natapos na mapinta. Kakabit natin yung mga bagong mga nabili na mga high tension wires. Ito yung mga tie rod na dumating galing po sa Manila na na-order namin. Engine support, high tension, air cleaner. Medyo maliit ang air cleaner pero sakto naman yung kapal. Medyo maliit lang siya ng konti pero it will do naman. Ayan, mukha na siya makina. Yung plate number sinama na rin namin sa restoration para at least mas bumagay at gumanda yung kulay. Ito nga, napinta na namin yung engine bay. Ready na siya, body color pa rin. Gunmetal gray. Ayan. Pati yung likod, na-repair na rin namin. Napintahan na rin namin ito, nabugaan na. Pero hindi pa namin ito na polish. Okay, ready na po ito. Na ipasok na namin sa detailing studio. Naikasa na namin din yung makina. Then, dahan-dahan na namin po itong binubuo. Polishing na lang ang kulang at buffing sa pintura. Ngayon naman, nagtetest tayo ng buffing and polishing. Tingnan natin kung maganda yung pagkakaliha at maganda ang result ng pintura. Mag-test panel muna kung paano katagal, paano kahirap. Which is, hindi naman gaano. Madali naman siya na-correct. Kaya na-resulta. Stock height pa po yan lahat. Naka-stock height pa. Kaya ganyan siya. Bababa pa yan pag naikabit na natin lahat ng mga parts. Ito naman yung mga inner na mga plastic parts. So, faded, punong-puno ng gas-gas. So, gagawin natin, pipinta natin ng vinyl paint. At ayan po ang resulta. Sama din ito, umupas na, nag-iba na talaga yung kulay. So ayan, napintahan na rin natin yan ng vinyl paint. Every portion ng mga plastics, basta kaya pang vinyl, binibinil na lang namin kasi mahirap maghanap ng parts. May naman ginagawa ng nila Mateo, lagyan nila ng simple lang na sound setup. Kasi gusto na may-ari na simple lang.
Ayan. Straightforward lang na sound system. Hindi masyadong komplikado. At ito naman yung sa bumper. Yung sa end ng bumper. Wala kami makuha, so we have to do what we can para mawala yung mga crack. So, pinintahan na sila. Ito yung kanya. Ito na yung resulta. Matte black ang kulay, so parang walang nangyari, diba? Nagawan pa ng paraan. Ito, kinabit na namin yung frame ng dashboard. Maraming bali yung ano niya, yung kanyang frame. So, meron kami nabiling surplus. Ito, yung pinintahan ko at walang balik. Buong buo siya. So, ito yung kakabit natin. Ito yung pinintahan namin sa previous ng video. Yung nakakabit doon yung dati niya. So, ayan. Ibabalik natin itong mas maganda. Ipapalit natin mas maganda. Ayan, dumating naman yung tropa ng mga electrician namin. Si Arnold. Siyempre, sila pa rin. Sila naman yung uli hahawak ng electrical natin, wiring. Sila din yung gumawa ng Sprinter at SR. Solid to na tropa. Bumbo yan. Madaling araw na kami natatapos nito eh. At ayan na yung wire. Overtime to sila dahil busy rin sa kanilang shop. So sa gabi namin ginagawa. So ilang days kaming 2-3 araw yata kami. Yung alauna madaling araw. Inisimula namin ng 6-5 sa hapon. Madaling araw na kami natatapos. Parang 3 consecutive days. Kaya madilim yung paligid. Oh. Kita niyo sa bintana. Spaghetti. Ito yung grill. Ni-retouch ko rin ito eh. Kasi hindi rin maganda pagkakapaint. Maganda yung chrome niya pero may mga paint pangit. So, inulit din namin yan. Ito na yung bagong frame na ikabit natin. Ito naman yung natapos na ni Mateo na initial na setup sa sound system. Ayan, naikabit na natin yung dashboard, yung carpet, naikabit na natin. Single sub lang. Ang manibela, papalitan ko ng Nardi. Kasi yung manibela nakakabit nito na stock eh hindi maganda. Ito na yung si Jong Bells. Ito yung gumawa ng leather namin na cowhide. Original cowhide yung ginamit ko namin sa lahat ng leather na black. Para maganda. Ayan, ikabit ko na yung Nardi na steering wheel. Ngayon naman, itong gauge. Panel gauge, inaayos para lumabas lahat ng ilaw at para gumana. So, meron pa rin kami nabiling surplus. So, pinipilian namin kung anong pwede namin gamitin. Wala ko ibang solution eh. Dahil pag wala kang makakuhang parts, so surplus ka pupunta. Ito naman, papolish natin yung glass kasi marami mga scratches eh. Ang kapal ng ng salamin, may makikita nyo.
ang kapal ng build up ng contamination. So ayan, kita nyo buo na yung ilaw, wala na siyang natatabunan. At ito ay kakabit na natin yung pinintahan natin ng mga vinyl parts ng interior. Grill na-install na, ang quad na lights na-install na. Yung bumper po natin bago, nakabili kami brand new sa front at sa rear. Ayan, naikabit na rin po natin ang mga side po ng door. Konti na lang, kulang na lang namin is yung stands kasi medyo mataas pa. Ayan, ikabit na natin yung mga front seats, cowhide, pure leather. Sa door handle, ayan, yung ganda ng pagkakagawa ng leather natin. Ang center handbrake, nakabit na rin po natin ng maayos. Ito na lang ang kulang namin, yung sa sound system. Kasi kaya hindi pa namin ma-fix yung nasa likod. Kasi ginagawa pa yung rear na box. Almost ready na yung sasakyan. Ito yung rear bumper, brand new namin nakuha. Yung mga taillight nito, dinetail lang din namin eh. Detail, polish, then binugahan namin siya ng tapos para medyo mabuhay. Pinakabit na namin yung hood. We still have, I think, 2 weeks before sa B2B. Ito po yung hinahabol namin eh. Ayan, na medyo malapit nang matapos ni Mateo yung sound system. JL Audio ang setup po na ginawa ni Matt. Fender mirror nakabit na rin. Napalis ko na rin to eh. So the clock is ticking. Ang hirap pag may nahabol kang time. Ito, medyo na-lower na namin siya. So, most probably, ito yung pinaka-stance na pwede namin ibaba para maganda yung play. Ito ngayon, kapag kakabit ng hood, ito naman ang binabopping ko ngayon. Ayan, yan yung result ng ating 3-step bopping. Wires with the Rupes DA polisher. Ganda talaga, diba? So, ito na yung kanyang final result sa bopping and polishing. So, iti-test na namin palabas. Titingnan kung okay lahat ng brakes. Then magka-sound check kami later on. Yung ilaw kung gumagana. Ayan. Kung wala ba sumasayad.
Ayan, tinitest na ni Mateo, busina, yung sound system. And ako naman, I was checking the stand and okay naman siya. Then, nakalimutan namin ang tambucho. Ito yung pinaka funny na part. Hindi pala namin naikabit yung tambucho. So, yan. Overtime ulit. Kabit ang tambucho. Stainless. Yan. So, yan. Ito na yung stance na na-decide ko na pinaka bagay sa kanya. So, ito na yung tindig na gagamitin namin. So, ready na yan for car wash. Imagine mo, after that car wash, dire-diretso na sa ano yan, sa English ng B2B. I think it's around 7 or 8 p.m. Then 9 p.m. ang English. Puro last minute pero at least, di ba? Just imagine, ginawa namin to ng 10 weeks, 2.5 months lang natapos namin ganyan ang itsura. Samantalang 3 shop ang gumalaw niyan, umabot siya ng 5 taon, hindi naging ganyan ang itsura. Nakita naman ninyo nung umpisa ng video, diba? Yun yung itsura niya na dumating. 3 shop ang gumalaw. At walang nangyari. And hindi na siguro masama itsura nito for 2.5 months, no? Na trabaho. Given ang usapan namin is maging presentable siya, gumanda ang forma niya. Ito yung JL Audio nga pala na sinetap ni Matt. So, nakahang yung mga amplifier. Ayan, ito na yung day na nandun na kami sa Limkit Demo. Naka-display na yan sa B2B car show. Ito na po yung result. Ayan. 2.5 months na trabaho. Non-stop po yun. Every day. Then, umabot kami ng, yung late namin, umabot kami ng 1 o'clock in the morning. Ayan. So, worth it po ba or hindi? Sa amin, worth it po ang pagkakagawa. And ang may-ari po kasi nito is willing naman talagang gumastos. So, nag-effort talaga siya bumili ng mga bagong parts. Before to namin sinimulan, nabili na namin yung mga bagong parts. Actually, pati yung dashboard dito brand new. Kaya lang, hindi pa namin naikabit during this time kasi hindi pa dumating. So, late na siya dumating and then after the car show, saka na namin ikabit. Pero maganda naman yung pagkakapaint namin nung repair namin siya. Presentable naman siya. And ito nga yung itsura. We hope that nagustuhan po ninyo yung aming munting video at ang aming restoration, rescue. Ni-rescue lang to, rescue. So basically, rear, floor, engine bay. Pero yung mga door, as is yan. Kasi na-repair na naman nila. No? So, inalign na lang namin. Kaya medyo nagsisila yung time. Pero overtime pa rin. Kasi bakbakan dahil malapit na kasi yung hinabol namin kasi yung ma-display sa car show. So, kaya pukpukan yung trabaho. I hope na nagustuhan po ninyo ang aming RT130 na restoration. JL Audio by Mateo. And happy naman po yung may-ari. Very happy. At happy din po kami. Kasi at least kahit papano mayroon na naman pong nabuhay na old cars na tatakbo. Especially here in Cagayan de Oro City. Meron po kaming upcoming na namang project at yung gagawin po namin is same po ng may-ari nito. Siya rin po may-ari.
It's a Nissan Datsun na pickup. Ongoing siya, and then di-display din po namin siya sa coming B2B this coming 2025. This car show nga pala was held last March 2024 in Kikemon. Yes, ayan. Yan po yung kuha niya sa ibabaw. At katabi niya si Hershey, ang aking Corolla SR, and aking Toyota Sprinter, at ang aking Lancer GLXi na green. Thank you so much, and I hope you like the video. Until next, salamat po.